Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may nakatayong lumang bahay na gawa sa kahoy at yero. Kupas na ang pintura. Kalawangin na ang bubong. At sa tuwing hahampas ang hangin sa gabi, tila ba may umiiyak sa loob nito. Doon nakatira noon si Mang Isko. Isang matandang tahimik, palaging nakaupo sa kanyang tumba-tumba habang nakatanaw sa palayan. Wala siyang pamilya. Matagal nang namatay ang kanyang asawa at wala silang naging anak. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang lupa, malawak, mataba at pinaghirapan niya buong buhay. Ngunit may mga taong nainggit sa baryo. Kilala si Lando bilang masipag at magalang. Siya ang madalas tumulong kay Mang Isko. Nagbubuhat ng sako ng palay, nag-aayos ng bubong, nagdadala ng pagkain. Ngunit hindi alam ng lahat, may lihim siyang balak. Isang gabi, ilang linggo bago ang trahedya, narinig ng isang kapitbahay ang sigawan mula sa bahay ng matanda. Hinding-hindi ko pipirmahan yan, sigaw ni Mang Isko. Kasunod nito ang malakas na kalabog. Kinabukasan, tahimik ang bahay. At pagdating ng hapon, kumalat ang balita. Patay na si Mang Isko. Ayon sa sabi-sabi, inatake raw siya sa puso. Mabilis ang libing, mabilis ang proseso. At di nagtagal, nalipat kay Lando ang pagmamay-ari ng lupa. Pero sa ikatlong gabi matapos ilibing ang matanda, nagsimula ang hindi maipaliwanag. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, may maririnig na pagkatok sa mga dingding ng lumang bahay. Hindi malakas, hindi rin mahina. Paulit-ulit, parang may gustong magsalita. May ilang kabataan na nagtangkang silipin ang bahay. Ngunit nang makita nila ang bintana, nanlaki ang kanilang mga mata. May anino roon, isang matandang nakatayo, hindi gumagalaw, nakatingin lamang palabas. Lumipas ang mga gabi at mas lumala ang mga pangyayari. Si Lando mismo ang nakaranas. Isang madaling araw nagising siya dahil sa malamig na hangin sa kanyang kwarto. Bukas ang bintana kahit alam niyang isinara niya ito. Pagdilat niya, nakita niya sa dulo ng kanyang kama ang isang figura. Payat, nakasuot ng puting damit, basa ang buhok na tila bagong hango sa lupa. Si Mang Isko. Lando! Mahinang bulong. Hindi makagalaw si Lando. Hindi makasigaw. Hindi pa tapos. Unti-unting lumapit ang matanda. Kita niya ang sugat sa likod ng ulo nito. May tumutulong maitim na dugo na hindi natutuyo. Ibalik mo ang katarungan. Kinabukasan, natagpo ang tulala si Lando sa gitna ng palayan. Nanginginig. Pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Paulit-ulit niyang sinasabi, tinulak ko lang. Hindi ko sinasadyang mamatay siya. Doon nalaman ng lahat ang katotohanan. Noong gabing iyon ng sigawan, pinilit nilang pirmahan ni Mang Isko ang papeles ng lupa. Nang tumanggi ito, tinulak siya ni Lando. Tumama ang ulo ng matanda sa gilid ng mesa. Hindi na ito gumalaw. Sa takot, ginawa nilang mukhang natural ang pagkamatay. Ngunit ang kaluluwa ni Mang Isko ay hindi mapakali. Hindi siya nanakit ng iba. Hindi siya nanira ng bahay. Hindi siya naghasik ng lagim sa baryo. Isa lang ang gusto niya, hustisya. Matapos umamin si Lando at makulong kasama ang kanyang mga kasabwat, tumigil ang mga kababalaghan. Wala nang anino sa bintana. Wala nang pagkatok sa hating gabi. Ngunit may isang bagay na napansin ng mga taga-baryo. Sa lumang bahay, sa lugar kung saan madalas umupo si Mang Isko, may tumutubong isang halaman, luntian, malusog, at tila mas matibay kaysa sa lahat ng nakapaligid dito. Sabi ng matatanda, kapag may kaluluwang hindi nabigyan ng katarungan, hindi ito tatahimik. Babalik ito, hindi para manakot, kundi para ipaalala na ang kasakiman ay may kapalit at ang hustisya, kahit gaano katagal, ay laging hahanapin ng mga kaluluwang hindi mapakali.